Okay, proceed muna tayo dito sa ating pinakabatang magsasalita, si Kuya Clyde Rodriguez. Magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay mga Pilipino. Mabuhay ang mga Pilipinong ninakawan ng gobyerno. Okay, so we need a database where we see all incomings and outgoings. Wait now. We need to make sure they won't be able to steal. Why? Because we are once being robbed by those motherfucking government. Ninanakawan nila tayo. Maraming homeless, maraming hindi kumakain, natutulog na hindi kumakain, pero wala silang pakialam sa atin. Mga putang ina nyo! Napatunayan mo nga, Bongbong Marcos, ang people never change. Dahil pinanganak kang bobo, pinalaki kang bobo, mamamatay kang bobo! O papatayin ka naming bobo! Ikaw, Lisa Marcos, katanda-tanda mo, napakalandi mo, napakakulubot na yung mukha mo. Piling gobyerno ka, nagbibigay ka ng pera, magnanakaw ka lang pero di ka gobyerno. Kailangan natin lumaban. Kung ako sa'yo, Marcos, bumaba ka na. Pag ikay hindi pa bumaba hanggang bukas, kakalad ka rin ka ng taong bayan kasama yung pamilya mo. Yeah! Go, Darna! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Lisa Marcos, pag nakita kita, kakalad ka rin kita. Patay tayo dyan. Kala mo natatakot ako sa inyo? Arayate. And all of crocodile in House of Representative, get out of there! You are not belong in House of Representative. Pag hindi kayo umalis dyan, magrarayot tayo! Di ba in-orient ka kanina sa pagsasalita? Walang mga sedisyon. Kaya kailangan nyo na, mga pahirap lang kayo sa aming bansa, di naman namin kayo kailangan dito. Wait lang. Hanggat hindi ito natatapos ng korupsyon, until corruption end, we will never stop. I may grow old or die, but Maisug and UPI will keep going. We will never stop. Sino gusto nyo maging presidente? Duterte! 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 Salamat po sa ating lahat. Mabuhay! Okay. Nais ko lamang po linawin ang mga nabitawang salita ng ating kapatid na si Clyde. Ang kanya pong mga sinabi ay bugso lamang ng kanyang damdamin at galit sa administrasyon sa kasalukuyan. Ang kanyang lahat na sinabi ay ayon lamang sa kanyang nararamdaman laban sa administrasyon na nangyayari at nakikita niya bilang bata na nakananiwala sa kasabihan na sila ang pag-asa ng bayan. Ngayon po, sa nais po magsalita rin Mautaring ng Defenders of Nature. Pakinggan po natin. Wala ba tayong mga kamay dyan? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa pagpapaulak sa akin na makapaglahad ng aking nalalaman. At binabati ko kayo sapagkat nasa sa inyong damdamin ang tunay na may malasakit sa ating bayan, no? So, sa pagkakataong ito,
ay tinatawagan ko ng pansin ng buong Pilipinas, no? Sapagkat mayroon pong pagkakataon na dumarating na yun talaga ang panahon. Dumating na po ang panahon na nagkabulgara na, no? Nagkabulgara na ang lahat ng iskandalo, no? Subalit, nandyan ang makinarya ng mainstream media, no? Para hilutin ang laman ng ating utak na hindi tayo makapagdesisyon kung ano ang dapat sa bayan. Ano? Ang kalagayan ng Pilipinas ay sindikato, no? Ano ba itong si Bongbong Marcos na ito? Yes, ma'am, it's me. Ano bang gagawin natin dito? Parehasin na lang natin ang laban. Ako po ay dating OFW, si Man. Bago kami matanggap sa trabaho, dadaan kami sa medical exam, psychiatric exam, drug exam, no? Tapos, meron kami taktang palahon na for observation. 3 buwan o 1 buwan. Ganon din po ang lahat ng mga empleyado, no? Meron po yan taktang palahon na ikaw ay tinanggap sa trabaho. Ikaw ay under observation. Ha? Yan po ang balidad. Yan po ang gawin natin sa lahat ng mga elected officials. Kay Bongbong Marcos, lumabang ka ng parehas. 3 taon. 3 taon ka dyan na under observation. Lumabas na ang iskandalo. No? Na ikaw ay incompetent. Incompetent. No? Inulugbog ang ating bayan. No? 3 taon na yan. Dapat pa ba natin? No? Ang masasabi masasabi natin lahat, Bongbong Marcos, si Santi ka na! No? Kami ang nag-employ sa'yo. No? Hindi yung resign. Hindi mo karapatan na mag-resign dahil ikaw ay incompetent kang leader. No? Sumasalalay ka lang sa paghihilot ng mga mainstream media. Yan ba? Utang ina, Kaya tayo, ang utak natin ay ano na. Pero yung Channel 1, Channel 5, ay lahat siya na sinihilot. Ha? Noong panahon ni Duterte, katakot-takot ang kanilang pansasala. Bakit ngayon si Bongbong Marcos pinagtatakpan nila? Ha? Di ba totoo yan? Oo. Ha? Ano nangyari dito sa ating bansa? No, sindikato. Ang gusto nilang maging presidente ay yung kontrolado nila. Dahil lahat ang nakapaligid dyan ay sindikato. Sila ang magtatamasa ng ating bayan. No, kaya yan ang dapat nating wakasan. No, yung mga sindikato na yan. Di ba? Bakit si Bongbong Marcos ang kapal na mukha talaga? Ha? Ay, pero may nandyan siya. Ang lakas ng loob niya dahil siya ang kailangan ng Amerika. No, para magusto lahat ng Amerika, ang kailangan niya dito sa Pilipinas. Tayo dito, lahat na ng military kampo dito, nandiyan ang mga missile launching pad. No? Yan ang katunayan dyan. No? Ipinagkanulo ni Bongbong Marcos ang seguridad ng Pilipino. Alam niyo ba kung ano ang gera ngayon? Puro uulan ng missile. Di ba? Tingnan ninyo. Yan ang mangyayari sa atin. No? Hindi tayo makakaligtas dyan. No? Unang mapupulbos ng missile ang Pilipinas bago ang Hawaii, USA. No? Pag nagkagera sa Taiwan, no? Mga sundalo natin ang puntahin doon sa Taiwan para lumaban sa China. No? Bakit tayo makikialam sa laban ng dalawang higante na yan? Tayo lang ang ating gagawin tayong pambana sa kanyon. Nangyari na yan sa panahon ng Hapon, nagkasira-sira ang ating bansa. No? So yan po ang kalagayan natin. No? Isipin nyo, sobrang 100 taon na ng unang revolusyon. Nung nagrevolusyon sila Andres Bonifacio, sobrang 100 taon na. 100 taon na ang nakalipas, tayo ay aping-api pa rin.
No? Kaya nga yung ating pambansang awit, yung huling talata, baguhin natin. No? Dahil dyan tayo nakawawa. Dahil tayo ay inapi, may nangapi sa atin, tapos mamamatay pa tayo. Nang tayo ay mamamatay ng puro api. Sino ba ang nangapi sa atin? Ang nangapi dati sa atin, mga dayuhan. Noong nagkaroon ng revolusyon, ang nangyari, ang nangapi sa atin, kapwa nating Pilipinong mga taksel. Di ba? Paano na lang ang mangyayari sa ating karangalan? Wala na tayong karangalan. Noong 1986, no? Nagrevolusyon, hindi pa uso ang domestic helper. Hindi pa uso ang domestic helper noon. Ang mga nag-abroad noon, mga kontraktor sa Saudi. Before 1986, nung po ang Aquino administrasyon, napugrok lahat ng ating mga kayamanan, lahat ng mga government-owned companies ay binenta, pinaghati-hatian ng mga crony lahat nila. So walang nangyari. Walang nangyari. Hanggang sa makarating kay Noynoy Aquino. Pero mo, ang talamak ng ating bansa, ang hirap patinuin. Subalit, nandyan ang kakayanan ni mahal nating Rodrigo Duterte na patino niya ang bansa sa 6 na taon. Subalit, anong nangyari? Nagutom ang mga sindikato. No? Kaya ayaw na ayaw nila sa Pangulong Duterte, ayaw nila ng Duterte brand of politics. No? Kaya ayaw nila ang Duterte brand of politics dahil gutom ang mga sindikato. 1 minute na lang. Salamat. So yan po. So yan ang masasabi ko. Bongbong Marcos, you're fired. No? Mabait pa nga kayo dahil pinagre-resign nyo. Pero kung tutuusin, dapat talsikin na si Pai na yan. No? Tama! Diba? Ay, sino ang gagawa niyan? Diba? Sino ang gagawa niyan? Nandiyan ang, ay lahat naman tayo, Pilipino. Miski pa sundalo, pulis, lahat tayo Pilipino. No? Isa lang alam natin ang ating kinabukasan. No? Lahat naman tayo nabubuhay. Hindi tayo pansarili lamang. Ipinapakanaan natin ang ating mga anak. No? So yun ang panawagan ko sa lahat ng mga namamaling landas. Dito kayo sumama sapagkat ito ang napaniwala ako na itong Duterte brand of politics, ito ang magpapatuwid sa ating bansa. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat po kapatid na Rene.